Nagulo ni Dos ang kanyang buhok. Malapit na siya sa front door ng bahay na tinitirahan nila ni Skylight nang maalala niya ang misyong kailangan niyang tapusin. Napatigil siya roon, napayuko at nag-isip kung paano ba siya makakadiskarte. 2 beses nang naun siya ang pagpapropose niya kay Skylight ng kasal. Una ay nung graduation nito. Nakapagtanong na sana siya, kaya lang ay umeksena ang kambal nitong si Cloud. Ang sumunod ay 3 araw pagkatapos nilang malaman na buntis ito. He's already 100% prepared. Ngunit bago pa man niya maisakatuparan ng plano, nakiusap sa kanya ang babae na tulungan siya nitong mag-organize ng surprise birthday party para kay Cloud. Again, si Cloud na naman ang dahilan, kaya hindi na naman natuloy ang kanyang proposal. Bad trip na bad trip siya. Simula nang makilala niya si Cloud, pakiramdam niya nagkaroon na siya ng kalahati sa atensyon ni Skylight. Kung hindi lang siguro kapatid ng mahal niya ang lalaking iyon, malamang matagal na itong nabatukan. He sighed comfortlessly, taking his thought about Cloud away. Pumasok na siya sa loob ng bahay na siya ring tinitirhan ni Cloud sa tuwing umuuwi ito. Diretso siya sa kwarto nila ni Skylight dahil tahimik sa sala. Malamang nagkukulong ang babae sa kwarto. Iyon naman ang madalas nitong gawin simula nang magdihi ito, ang humilata maghapon. Ang anak nilang si Eos ay wala nung araw na iyon dahil hiniram ng mama niya. Binuksan niya ang pinto ng bedroom at dahan-dahang iyong itinulak sa takot na baka magising ang babae sakaling natutulog man ito. Sensitive kasi ito sa kahit na maliit lang na ingay. He was expecting na nakahiga sa kama ang babae. Ngunit maayos ang bedsheet at wala ito roon. Sa halip ay nakaupo ito sa computer table at nakaharap sa screen ng laptop. Nang mapansin siya nito ay bigla itong tinupi iyon. Ano yan? Malumanay na tanong niya habang nilalapitan niya ito. Umiling naman ito habang nakangiti ng alanganin. What the... He thought. He found her so weird that moment. Ano na naman kayang itinatago nito sa laptop na yun? Was she chatting with someone just before he entered? With another man? Hindi. Ani niya sa sarili. Skylight is not that kind of a woman to cheat. Naniniwala siya roon. O baka naman. Nanlaki ang mga mata niya at natutup rin niya ang kanyang bibig. You are watching porn? Medyo napalakas niya ang boses niya. Posible ang haka-hakang iyon. Simula kasi nang malaman niyang buntis ito, hindi na niya ito ginagalaw dahil natatakot siyang baka kung mapano ang baby sa sinapupunan nito. Di kaya nahuhorny ito, ngunit nahihiya itong magsabi sa kanya o magpakita ng motibo. Kaya idinadaan na lang nito sa panonood ng porn. Of course not. Malakas na sagot nito at napatayo pa. Defensive. Can't you recognize your laptop? Umupo na rin itong muli at nagsalita na sa normal na boses. I invaded your privacy, so just you know. Doon lang niya napagtantong laptop nga niya iyong ginamit nito. Pareho kasi ang kulay at laki ang laptop nila. Sa brand lang nagkakaiba. He breathed out a sigh of relief. Akala talaga niya nanonood ito ng porn. Anyway, kung ano man yun, hahayaan na lang niya at paglalagpasin para iwas gulo. Nga pala, may sasabihin sana ako. Seryoso ng kanyang boses. Tumikim siya tapos kabadong umupo sa dulo ng kama kung saan pinakamalapit sa babae. Lumingon sa kanya ang huli nang may maaliwalas na muka. God, she's so blooming, he thought. Di kaya babae ang magiging second baby nila? Bigla siyang na-excite habang iniisip iyon. Kung babae man, siguradong magiging kasing ganda iyon ni Skylight. Hindi na siya makapaghintay. Back to the current. Huminga muna siya ng malalim at sa kanya pinagmasdan ang mukha ng babaeng matyagang naghihintay sa sasabihin niya. He smiled. Sapat na ang ngiting iyon para magkaroon siya ng lakas ng loob. Pakasal na. Sky! Nang bumukas ang pinto, ay bigla na lamang siyang napasigaw. Ano ba? Hindi ka ba marunong kumatok, ha? Ayos na sanang buwelo niya eh. Kung hindi lang sana dumating si Cloud. Si Cloud na naman. Lagi na lang itong panira ng moment. Sorry,
Akala ko si Skylight lang ang nandito. Sagot nito. Nakangiti pa ito na parang gusto siya nitong maasar. Asar na asar nga siya. Napahawak siya sa pagitan ng kanyang mga mata. Pumikit rin siya sabay hinga ng malalim upang pigilan ang kanyang inis. What is this? Si Skylight ang nagtanong sa kakambal. Actually, babalita ko sana na magpapakasal na kami ni Freya. Nanlaki ang mga mata ni Dos at nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin. Hindi. Pagputol ng isip niya. Hindi siya nito pwedeng unahan. We're getting married the soonest. Next month maybe. So you can be one of the bridesmaids. What? I don't like to be your bridesmaid. Mabilis na sagot ng babae. Sky, please. You're my twin sister. Hindi naman pwedeng wala ka sa entourage. Kukunin ko din si Dos na abay. Nung mga sandaling iyon, parang gusto niyang umiyak at makiusap kay Skylight na kausapin ang kagambal nitong magbigay muna ng daan para sa kanilang dalawa. Kapag nagpakasal ito sa lalong madaling panahon, ibig sabihin kailangan pa niyang hintayin matapos ang taon bago naman sila makapagpakasal ng babae. Naniniwala kasi siya sa sukob. Kasal ng kakambal ni Skylight. She wasn't that happy and she has no plan to fake a happiness. Unang-una sa lahat, ayaw talaga niya kay Freya bilang asawa nito. Hindi niya alam ang eksaktong dahilan pero matagal niya nang nararamdaman na hindi nababagay ang babaeng iyon sa kapatid niya. Ewan niya, it's just her instinct. Ngunit kahit na ganun, sinusuportahan pa rin niya si Cloud sa mga desisyon nito. Naniniwala naman siyang mas matalino ito sa kanya sa pagpili sa mga bagay-bagay. Secondly, insecurity was hanging around her system at that moment. Insecure siya sa bride. Insecure siya sa wedding dress. Insecure siya sa salitang kasal mismo. Matagal niya niyang hinihintay ang pagpapropose sa kanya ni Dos, ngunit hindi pa rin niya marinig-rinig ang pinakaasam-asam niyang tanong. She's envious for her brother's wedding. Gusto na niyang maramdaman yung excitement at nervyos ng isang bride. Gusto na niyang maging isang ganap na asawa. But it looks like she have to wait longer. Hindi siya masaya ng mga sandaling iyon na nagkakatuwaan ang lahat ng mga taong nasa kanyang paligid. The reception was filled with happy music and with joy and laughters. But not her inner side. Nakaupo lang siya sa isang sulok at pinagmamasdan si Dos na kargang anak nila habang nakikipag-usap ito sa kanyang kapatid sa di kalayuan. Why are they suddenly talking like they're already so close? So strange. Maya-maya pa ay naistorbo ang pagtataka niya nang magsalita ang host. Oras na raw upang ihagis ng bride ang bouquet nito at kung sino man daw ang makakasalo, siyang susunod na ikakasal. Their childish belief. She looked away as the bridesmaids who are single by law lined up side to side in the center of the hall. Tapos yumuko siya at nagkunwaring busy sa kanyang phone. But then she heard her name. Ma'am Skylight, please join them. Pakiusap ng host na inignora niya. Twin! Suddenly, boses na ni Cloud ang maririnig sa mga speakers. Please, sumali ka na. Nilingon niya ito, tsaka siya umiling. Ano naman kung hindi siya sasali? Isa lang iyong laro, isa pa hindi siya single. May partner siya. Please naman, twin. Nakiusap ang kakambal niya na parang isang batang humihingi ng pagkain. Bumuntong hininga siya. Sige na nga. Kahit naman naiinis siya hindi niya kayang tiisin ang kapatid. Ngunit bago siya tumayo ay tumingin muna siya kay Dos. Ngumiti naman ito at tumango. Udyat na sumasang-ayon ito sa gusto ni Cloud. So, even though she felt tired and irritated, she lazily joined the other bridesmaids. Pero kung iniisip ng mga tao na makikipag-cooperate siya completely, nagkakamali ang mga ito. She'll just stand there at wala siyang planong makipag-agawa ng bouquet. Baka mamaya makunan pa siya. Pumosisyon na si Freya sa harap, hawak ang bridal bouquet nito. Kaya todo is mid siya, hindi siya plastic na tao. Kaya bakit naman siya magpepeke ng ngiti kung ayaw talaga niya? Problema na ng mga tao yun. Okay,
Ready na, girls? Sigaw ng host. Then after a couple of seconds, nagsimula na itong magbilang na sinabayan ng mga tao. 1. She wouldn't really give a shit. 2. She wasn't concentrating. 3. Then she looked away. But then she looked in her front again when she noticed that Freya was just a step away from her already. Na-speechless siya nang iabot nito sa kanya ang bridal bouquet. Takang-taka siya nung mga oras na iyon. Takang-taka siya kung bakit sa kanya iniabot ang bouquet. Takang-taka talaga siya, ngunit kusang gumalaw ang mga kamay niya upang tanggapin iyon. When the bouquet was already in her hands, nagplay ang isang love song at lumayo ang mga tao sa paligid niya. Subalit, may isang lalaking lumapit. He kneeled down in front of her as he flashed a diamond ring. Skylight was completely lost for words thereafter. Sabi ni Cloud, ang kapalaran natin ay nasa mga kamay rin natin. Wala sa mga pamahiin. Kaya, kahit sukob na, pakasal na tayo. Bukas o sa susunod na bukas. Hindi na ako makapaghintay. Skylight, will you marry me? She laughed just when her tears rolled down. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Wala na rin siyang maraming salita. After all, that was what she waited for so long. Lumuhod din siya upang mayakap ang lalaki. Yes, Dos. There's no reason I won't marry you, she said. Gumalaw pa ang ulo niya para halikan sana ito sa pisngi. Ngunit humarap si Dos kaya nagtagpo ang kanilang mga labi. The crowd started to cheer for them. The wedding day. The long wait is over, Skylight thought. She gently caressed her tummy and nervously sighed. She was pregnant when she first wore a wedding dress. Nasa harap siya ng salamin at kinakabahang naghihintay ng oras. Excitement and overjoy almost killed her that moment before King Torres left her in the air. Parang naulit ang mga pangyayari. She's again in front of the mirror with her white gown, elegant hairdo, beautiful makeup, and an embroidery inside her womb. It's again her wedding day. The only difference is her groom. It's not King Torres anymore, but Dylan Eros. Yes, it's actually Dos. So why would she have to feel worried? Ilang beses na bang napatunayan ng lalaki kung gaano siya nito kamahal at pinapahalagahan? Maraming beses na. Hindi na mabilang. Wala nga siguro ito nung mga panahong kailangan niya ng katuwang. But he was there all the time after he have known about her. He was there and is always willing. Bakit siya kakabahan kung sakaling mag-ring man ang phone niya at makita niyang ito ang caller? Malaki ang tiwala niya rito na hindi siya nito bibiguin. Then suddenly, her phone rang. Kumubog ng malakas ang dibdib niya, sabay lingon, sa kama kung saan iyon nakalapag. Ilang beses siyang napalunok. Ilang beses din niyang natanong sa isip kung lalapitan ba niya iyon at kung sasagutin ba niya kung sakaling si Dos ang caller. She groaned softly. He won't let you down, Skylight. Trust him. She kept mumbling to herself while getting closer and closer to her phone. Nagpakawala siya ng maginhawang paghinga nang makita niya ang pangalan ng kanyang daddy sa screen niyon. Thank God, it isn't Dos. But wait, Daddy? She got surprised when she realized it again. Kumunot ang noo niya. Daddy niya ang tumatawag. Pero bakit? Kailan pa nung huli silang mag-usap? A year ago or more? Hindi na niya matandaan. Alam lang niya, hindi maganda ang naging huling pag-uusap nila. Having second thoughts, she waited until the ringing finally stopped. Hindi niya alam kung handa na ba siyang makausap itong muli. Dahil ni minsan, sa loob ng nagdaang isang taon, hindi ito naglakas ng loob na magpakumbaba o humingi ng kahit kaunting patawad. Naging tahimik ito, lalo na nung matalo ito sa eleksyon. Kaya may duda siya. Bakit sakalang ito nagparamdam sa araw ng kanyang kasal? Skylight? Lumingon siya sa pintuan. Naroon si Rennie.
at nakapag-ayos na rin ito bilang maid of honor. Wala kasi siyang ibang kaibigan o kilalang kamag-anak, kaya ito na lang ang kinuha niya. Kahit papaano na may naging close na din sila, simula nang tumira ito sa dati niyang apartment. Ready ka na? Masigla at nakangiti nitong tanong. She glanced at her phone, hoping that her father will call her again. Yes, she's hoping. Hindi siya katulad ni Cloud na pinaninindigan na ang pagtalikod sa kanilang ama. Hindi ganoon katigas ang kanyang loob. It's her father, even if she had changed her surname. No matter what happened, she's still Mr. Ong's daughter. Sa oras na humingi ito ng taus-pusong patawad, patatawarin niya ito ng buong buo, ngunit hindi na umilaw pa uli ang kanyang cellphone. Muli siyang tumingin kay Rennie, saka siya nakangiting tumango. Maraming beses siyang napabuntong hininga habang siya ay nakasakay sa puting Benz papuntang simbahan. Siguro dahil na rin sa nerbiyos, kaya may iilang butil ng pawis ang makikita sa gilid ng kanyang muka. She couldn't prevent her chest from stamping. Parang mabibitak na ito. Kalakip noon ang pananabik na makatagpo si Dos sa altar at tuluyan silang maging isa. Dumagundong ang tibok ng dibdib niya nang matanaw na niya ang malaking simbahan. Napalunok siya. This is it, ani niya sa sarili. Sa loob ng simbahang iyon, masasaksihan ng mga tao ang pag-iisang dibdib nila ni Dos. Sa loob ng simbahang iyon, magiging legal ang lahat. Hiling lang niya na sana ay hindi magtapos ang kwento niya sa loob ng isang simbahang iyon. Pumarada ang Benz sa tapat mismo ng church entrance, sa harap ng maraming taong nag-aabang sa kanya, kabilang na ang kanyang kambal, mga bridesmaids at groomsmen. She suddenly felt anxious, especially when she saw everyone's worried faces. Nagre-rely ang mga ito ng mensahe sa bawat isa hanggang sa kinatok ni Rennie ang bintana sa backseat. She rolled down the window. Wala pa raw si Dos. Nakausap mo ba siya kanina? She bit her lower lip and shook her head, keeping her brains balanced. Hindi dapat agad siya mag-isip ng negative. Naroon naman ang parents ni Dos, kaya maaaring na-late lang ito ng kaunti. Baka ninenervyos lang din ito katulad niya at nangangailangan lang ng pagpapakalma sa sarili. Right, you don't have to be worried. Patingin-tingin siya sa cellphone habang naghihintay ng sandali. Nangangati ang mga daliri niyang i-text si Dos kung nasaan na ito, o kaya'y tawagan na lamang ito. Ngunit iniis niyang hindi. Kung talagang ito ang nakatadhana para sa kanya, ay darating at darating ito, kahit ano pa man ang mangyari. Bumagyo man ang malakas, ay matutuloy pa rin ang kanilang kasal. Hindi po siya sumasagot. She heard Gian speaking with Dos' mother. God, they've been waiting for more than 10 minutes already. Nangangatog na ang mga paa niya. She's also starting to worry. Naghihintay lang talaga siya ng tiyempo para utusan si Melvin na hanapin si Dos. Napatingin siya sa kanyang relo. 9:45 a.m. Samantalang 9:30 dapat ang start ng seremonya. Napamura siya, absent-mindedly. Kapag hindi ito sumipot at wala namang nangyayaring masama rito o walang katanggap-tanggap na rason, she swore, hinding-hindi niya ito patatawarin. Nasaan na ba kasi yung batang yun? Halos maiyak na tanong ni Mrs. Madrigal. Baka na traffic. Kailan ba nagka-traffic ang highway dito? Ang daming alternate route. Hindi siya umimik. Kung titingnan ay parang kalmado lang siya. Ngunit nag-aalboroto na rin ang kanyang loob. She looked at the little groom beside her, who's busy playing with his tablet. Then she held her wound. She sighed deeply. Kung wala lang ang mga batang iyon sa buhay niya, kakayanin niya kung sakaling hindi siya siputin ni Dos. Kakayanin niya ang mag-isa habang buhay. Ngunit, ginawa ni Dos ang mga bata sa kanya. Pananagutan ni Dos ang mga ito. Kaya hinding-hindi niya matatanggap kapag ginawa nito ang ginawa sa kanya noon ni Kin na pambibitin sa ere. Hindi niya matatanggap kahit sa kabilang buhay. So she unlocked the car door. Lalabas na siya upang utusan si Melvin na hanapin ang groom niya. Itutulak na lang niya ang pinto nang siya ay tumigil. Get ready everyone! Nasa loob na po ang groom. Visit ka, Dos. Humanda ka sa akin mamaya. Sigaw ng kanyang isip.
na parang naiiyak. Kalakip noon ay parang nabunutan siya ng tinik. Finally, she got to be relaxed but nervously excited again. "Baby, can you drop it? We're about to begin." Kinuha niya ang tablet mula sa anak. Pinatay iyon at inilapag sa tabi nito. Eus looked at her confusedly with eyes asking, "What?" "You're going to walk inside the church and give us the ring. Remember?" Tumitig ang bata sa kanya ng ilang sandali. Tapos tumango na rin ito. Maya-maya'y nagsimula ng kumalembang ang kampana at ang pagtugtog ng wedding instruments sa loob ng simbahan. She tensely watched the entourage, including her son as the ring bearer, as they lined up and marched in, one by one, until there was nothing left but her twin brother. Isinarang muli ang pinto ng simbahan. Binuksan naman ni Cloud ang pinto ng backseat upang tuluyan siyang makalabas. "You looked more beautiful, but obviously tensed," her twin brother said as he put her hand around his arm. "I know," she sighed. Nakatingin lang siya sa harap. Nanlalamig ang mga palad niya. Then an organizer fixed her veil so that it covers her face. Before the door opened, na-overwhelm ang pakiramdam niya nang makita ng tuluyan ang loob ng simbahan na pinuno ng mga naimbitahang bisita na karamihan ay politiko at mga nagtatrabaho sa City Hall. 3 people stood by the altar. The priest on the middle, and on the right side were the best man, and the handsome guy on white tux, her groom. A pianist started to play a very soft intro. The pianist started to play a very soft intro. Yun din yung oras na lumakas ang tibok ng puso niya dahil nagtama ang mga mata nila ni Dos. Sa wakas, otomatikong nawala ang inis na naramdaman niya. Nawala rin ang kaba niya at ang iba pang na mga bagay na bumalabog sa kanyang isip nung hindi pa ito dumarating. When she started walking with Cloud, everything became so slow-mo. Masyadong preoccupied ang isip niya sa unti-unting paglapit sa altar, kaya hindi niya agad pinansin kung sino iyong kumakanta. His manly voice was familiar for her, though. Pero nakatingin lang siya sa mga mata ni Dos, kaya hindi agad niya napansin na may hawak itong mic. When she finally noticed it, amusement sent shivers to her spine. She never knew he can sing so good, and the fact that he's singing their wedding song made her tears of unexplainable joy stream down her cheeks. Pilitin man niyang huwag iyong ilabas ay hindi na rin niya napigilan. And then, he sweetly showered her that signature wink which she assumed is exclusively for her only. Wala nang mapaglagyan ng tuwang nararamdaman niya ng mga oras na iyon. Gusto niya niyang bilisan ang paglalakad upang marating na ang altar dahil gusto na niya itong mayakap. But she had to follow the tradition. She had to march slowly. Ngumiti na lamang siya habang tumutulo ang mga luhang hindi sakit ang dahilan, kundi sa sobrang saya. "Dos, bakit ka na late?" tanong niya. Nahiya itong ngumiti at napakamot sa ulo. "Sumakit ang tiyan ko sa sobrang nervyos eh. Kailangan kong magbanyo at magpalit ng damit." "Nagpalit ka ng damit?" nagtataka niyang tanong. "Oo." Tumawa ito. "Akala ko kasi utot lang. Tae pala." "Yak, kadiri ka." Nahampas niya ito sa balikat. "Ang pag-ibig na hinahanap ko ng kay tagal, nahanap din kita. Nahanap din kita. Ikaw pala, Sinta, ang bigay sa akin ng Diyos na lumikha." Epilogue. Months later, pasipol-sipol pa siya habang bumababa ng kotse at naglalakad mula sa garahe hanggang sa entrance ng bahay. Nang babuksan na niya ang front door, ibinaba niya ang daladala niyang si Eus at hinayaang maglakad papasok. "Mama!" Sigaw nito sa napakatinis na boses habang binabaybay ang living room papunta sa kanilang kwarto.
Usually kapag umuwi si Dos, ay madaratnan niya ang asawa niyang nakaupo lang sa living room, nanonood ng TV habang kumakain ng mga prutas o umiinom ng juice. But that afternoon, Skylight was not on her usual spot and was nowhere to be found in the living room. Nakasara ang TV. Wala ring mga pagkain sa center table. Malapit na siya sa pinto ng kanilang kwarto nang makasalubong niya si Ayus. "Where's Mama?" he asked. Kita rin kasi niya ang loob ng kwarto, subalit wala ang babae roon sa kama. "Wala," sagot ng kanyang anak, sabay kibit balikat. Saka ito tumuloy sa living room. Sinundan muna niya ito ng tingin bago naman siya tumuloy sa loob ng kwarto. "Baby?" Tawag niya sa kanyang asawa. Napansin niyang bukas ang ilaw ng bathroom, kaya sigurado siyang naroon ito. Umupo siya sa kama at nagtanggal ng sapatos. "Mahal." Pag-uulit niya dahil hindi ito sumagot. Isang sapatos pa lang ang natatanggal niya nang tumigil siya at lumingon sa bathroom ng kanilang kwarto. Bakit hindi siya sumasagot? Nagtatakang bulong niya. Normally, hindi naman ito iniiwan na bukas ang pinto kung sakaling nagpupupo ito. Lagi iyong nagsasara at naglalak. "Uy, okay ka pa ba dyan?" Medyo may pag-aalala na sa kanyang tono. Yumuko siyang muli upang magtanggal ng isa pang medyas niya at sapatos. Tatanggalin na rin sana niya ang medyas nang makarinig siya ng himpik na iyak ng isang baby. Napatigil siya at muling napatingin sa bathroom. His eyes narrowed, especially when he heard the baby's cry again. "Skylight?" Aniya. Tumayo siya at unti-unting naglakad patungo sa bathroom. Bakit may iyak ng baby? He wondered, worried at the same time. Wala pa namang bagong baby sa kanilang bahay dahil hindi pa due date ng tiyan ni Skylight. Isa pa, kung manganganak man ito, syempre magle-labor pa. Syempre isusugod rin niya ito sa ospital. Pero kung noon, saan nanggagaling ang naririnig niyang iyak ng baby? Sa liit at tinis ng iyak nito, sigurado siyang mula iyon sa isang bagong panganak. Unless nakakarinig siya ng mga bagay na siya lang ang nakakarinig. Nanindig ng kanyang balahibo, but not when he finally entered the bathroom. He was totally stunned when he saw the wet tiled floor with traces of pale red fluid. Lalo siyang hindi nakagalaw at hindi nakapagsalita nang makita niya si Skylight na nasa loob ng bathtub na punong-puno ng kulay pulang tubig. And he was completely stupefied when his sight landed on the baby who was crying on her arms. Ilang beses siyang kumurap, baka nananaginip lamang siya. "Dos." Bahagya siyang natauhan nang marinig ang mahihinang boses ng asawa niya. He looked at her in the eye. Ano? Bakit, mahal? Bakit naman? Hindi niya maituloy-tuloy ang sasabihin niya dahil hindi pa siya lubusang nakaka-recover sa pagkagulat. "Dos, tumawag ka na ng doktor. Si Ate Cassiopeia, may number siya sa phone ko. Sige na." "Skylight." "Sige na, Dos. Baka makatulog pa ako dito." Oo, teka. Sige, sandali." Natataranta niyang saad. Patakbo niyang nilapitan sa kama ang kanyang bag at inilabas roon ang kanyang cellphone. Only to find out na nakailang missed calls pala sa kanya si Skylight. He snapped his forehead with his palm. Habang nasa eskwela kasi siya ay naiwan niya sa compartment sa kanyang sasakyan ng phone. Hindi na rin niya ito chinek hanggang makauwi siya. My bad. For sure, kapag nakabawi na ng lakas ang asawa niya, lagot siya rito. Isinantabi na muna niya ang pag-aalala tungkol sa nagbabadyang panenermon ni Skylight sa kanya at hinahanap ang cellphone nito. He quickly searched for Dr. Cassiopeia's number on his wife's phone and dialed it on his own phone. Luckily, mabilis namang sumagot ang doktora na isang OB-GYN. Tinawagan na rin niya si Nympha at pinapunta ito roon upang may tumulong sa kanila, lalo na sa pag-aalaga sa sanggol. When he's done, binalikan niyang mag-ina niya sa loob ng bathroom. Putlang-putla na noon mga oras na iyon si Skylight, subalit nananatili itong gising. Dos kneeled beside them. He was between happy and worried because finally, nasilayan na rin niya ang pangalawa niyang anak.
Lalaki ulit ito, na malusog at masigla, but worried for Skylight's sake. Anong gagawin ko? Tell me what to do. Aniya habang hinahaplos ang ulo ng babae. Kita niyang nangihina ito. Akin na si baby. Iaahon na rin kita dyan. Huwag muna. Hintayin na lang natin si Ate Cassie. Pagmamatigas nito, naguluhan siya. Ngunit kahit na ganoon ay sinunod na lang niya ito. Hindi rin naman niya alam ang after procedure ng panganganak. Kaya minabuti niyang huwag nang mamilit. Baka kasi magkamali pa siya. Nang may marinig na siyang doorbell, ay mabilis siyang tumayo at halos patakbong lumabas sa kwarto upang buksan ang front door. Patakbo ring sumunod sa kanya si Ayus na naroon sa living room at walang kaalam-alam na isinilang na ang kapatid nito. They welcomed their guest. Naglabas siya ng malalim na hininga nang kaginhawaan nang makita ang hinihintay niyang doktor. Where is she? May dala itong malaking square. Sa palagay niya ay medical kit at nakakwintas rin sa leg nito ang stethoscope. Sa bathroom. Sa kwarto. Tugon niya. Sinabayan niya ang batang doktora sa pagpasok sa kwarto hanggang sa bathroom. Pero nang mapansin niyang nakasunod sa kanila si Ayus, tumigil siya at kinarga ito. Sa living room ka na muna, buddy, ha? Do you want to watch Tom and Jerry? Ayus nodded. Ibinaba niya ito sa couch. Tsaka niya binuksan ang TV at inilagay ang channel sa Cartoon Network. The little guy then focused on watching the television. Bumalik siya sa bathroom at pinanood ang ritual na ginawa ng doktora sa kanyang asawa at sa second baby nila. Di nagtagal ay inirekomenda ng doktor na dalhin na lamang sa ospital si Skylight dahil marami na palang dugo ang nawala rito. He quickly called for an ambulance. Mabaliw-baliw siya habang naghihintay sa labas ng emergency room. Nakaupo lamang ang mama at papa niya sa monoblock bench. Nasa pagitan ng mga ito si Ayus. Habang karga naman ng mama niya ang second child niyang hindi pa niya nabibigyan ng pangalan. Gusto man niyang pag-isipan para sa newborn screening na rin ito, ay hindi siya makapag-isip ng maayos dahil ang utak niya ay nakay Skylight. Hanggat hindi niya naririnig na maayos na ang kondisyon nito, hindi siya mapapakali. He is walking her in there. Nanginginig ang mga daliri niya. Malalalim din ang kanyang mga paghinga. Sarili niya ang sisisihin niya kapag may nangyaring masama kay Skylight. Nagsisisi siyang hindi nag-hire ng kahit isang maidman sa kanilang bahay. Kung may katulong lang sana sila ay siguradong naisugod na ito sa ospital bago pa man ito manganak. Nagsisisi rin siya sa pag-iwan niya ng kanyang cellphone sa loob ng sasakyan noong tanghali. Higit sa lahat, pinagsisisihan rin niyang nag-enroll siya sa graduate school. Sana hinintay na muna niyang makapanganak ang asawa niya bago siya muling nag-aaral. He snapped his forehead once again. Nasa huli nga talagang pagsisisi. Bigla siyang tumigil sa pagpaparoot pa rito nang bumukas ang pinto ng emergency room. Tumayo rin ang parents niya upang makibalita sa kalagayan ni Skylight mula kay Dr. Cassie. Kumusta na ang asawa ko? Agad niyang tanong habang siya ay lumalapit sa doktor. Hindi napawi ang pag-aalala niya. Sa halip ay nadagdagan pa iyon dahil sa nakikita niyang ekspresyon ng espesyalista. She's not smiling at all, and her serious face made Do's heart beat abnormal and uncertain. Kinakabahan siya habang hinihintay ang ibabalita nito tungkol kay Skylight. Hindi pwede. Sigaw ng kanyang isip kahit wala pa man siyang naririnig. Hindi siguro niya kakayanin kapag nawala sa kanya ang asawa niya. He loves her so much. He loves her to death. Kahit ilang buwan na silang kasal. Kahit tumaba ito at magmukhang haggard dahil sa pagbubuntis. Head over heels pa rin siya rito. Kinikilig pa rin siya kapag nilalambing siya nito at sinasabihan ng mga matatamis na salita. Kahit pumangit pa ito dahil sa panganganak o kahit na maging losyang pa ito, alam niya at sigurado siyang hindi magbabago ang nararamdaman niya para rito. She's his life. She's his foundation. Kapag nawala ito, magigiba ang buhay niya. Kaya hindi pwedeng mawala ito sa kanya ng ganun-ganun na lang. Magkakaanak pa ulit sila. Magkasama nilang palalakihin ang kanilang mga anak. Magsasama sila hanggang pagtanda. Ramdam niya ang pamumuo ng mga luha niya nang simulan ng doktor ang statement nito. She's fine now.
Sa wakas ay ngumiti rin ito. Luckily na isugod natin siya dito bago pa man siya maubusan ng dugo. At luckily, may available na sapat na dugo sa blood bank. Kakabitan na lang muna siya ng dextrose hanggang sa bumalik ang sigla niya. Ililipat na siya sa ward. Napangiti siya nang wala sa oras habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Buong akala niya guguho na ang mundo niya eh. Then she looked at his newly born baby on the arms of his mother, sleeping. Lumapit siya rito at hinaplos ng marahan ang ulo nito. Marcus. Yun ang ipapangalan niya.